hilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, dalawang pasahero tumilapon palabas ng bus matapos itong humampas sa railings sa Alabang Viaduct sa Skyway. Mahigit 30 iba pa sugatan din. Basang kalsada dahil sa pag-ulan, itinuturong sanhi ng disgrasya. Buong araw na pag-ulan sa ilang lugar sa Metro Manila na merwisyo ng mga pasahero at motorista. PRO laban sa pagbubukas ng umano'y dollar accounts ni Chief Justice Renato Corona. Sinunod ng impeachment court. Gagabot daw ng dokumento sa prosekusyon na tinukoy lamang bilang small lady, hindi nakuna ng CCTV ng Senado. Bank document si Corona na hawak ng prosekusyon, peki raw, ayon sa branch manager ng PS Bank. Umanong na diva na si Whitney Houston. Binigyan ng tribute ng ilang naglalaki ang pangalan sa music industry. Sanhi ng pagkamatay ni Whitney, hindi pa rin matukoy. British singer na si Adele, umani ng 6 na parangal sa 54th Grammy Awards. Sa bisperas ng Valentine's Day, ilang nakakilig na wedding proposal sinariwa ng ilang mag-asawa. At sa barangay saksi, tunghaya ng kasalang bayan sa Muntinlupa. Makaigan, mag-ingat sa pagmamaneho lalo na kung umuulan. Sa Alabang Viaduct, isang busang umampas sa railing at bumagsak ng patagilid dahil po sa madulas na kalsada. 2 pasahero ang tumilapon palabas ng bus habang mahigit 30 iba pa ang nasugatan. Saksi si Ivan Mayrina. Kakakit lamang ng Alabang Viaduct ng jackliner bus sa ito nang makuna ng CCTV ng Skyway. Gumewang ito pakaliwa, bunsod ng basang kalsada dahil sa walang tigil na ulan ngayong hapon. Kasunod nito ay sumalpok ang bus sa railing ng viaduct bago kumabila ng direksyon at halos tumawid pa ng Center Island bago bumagsak ng patagilid. Nagtigilan ang mga kasunod na sasakyan. Habang isa-isang naglalabasan ng 60 sakay ng bus, ang siya namang paglabas ang makapal na usok na halos bumalot sa bahaging yun ng Alabang Viaduct, dahilan para mag-atrasa ng mga sasakyan. Ang basang kalsada ang itinurong dahilan ng driver sa aksidente. Pag-apak po ng preno, slide po pa kanan. Mabilis ka daw? Hindi, dahda lang po yun. Hindi po. Ano takbo mo? Mga 60 lang po yun. O pagka-preno mo, umislide, tapos anong mga susunod na nangyari? Tapos kabi-kabi ko po yung manibela ko pa kaliwa. Tapos umaliwa po uli kami. Inabot ng dilim bago naitabi ang bus at nalinis ang tumapong krudo mula rito. Isinarapan samantala ang southbound lane ng Alabang Viaduct. Madulas yung kalsada dito. Gawa ng nabuhos na langis at yan ay bubuhayin na namin ng sabon para wala ng additional na aksidente dito. 27 pasaherong dinala sa ospital ng Muntinlupa at 7 dinala sa Asian Hospital. Karamihan nagtamo ng minor injuries maliban sa 2. Ang 30 anyos sa si Ramil Lambitco at ang estudyanteng si Jeremy De Los Santos. Tumilapon ng 2 sa pagsalpok ng bus sa railing bago bumagsak sa ibabang bahagi ng expressway. He sustained multiple physical injuries. And the other one also is being monitored for closed head injuries. Conscious ba sila pareho? Conscious naman pero a bit drowsy, which is something to look out for. Hawak ngayon ng Highway Patrol Group ang driver. Nangako naman daw ang pamunuan ng jackliner na sasagutin ang lahat ng gastusin ng mga nasaktan sa aksidente. Harap siya sa kasong resulting reckless imprudence resulting to multiple injury ngayon. So detain muna siya ngayon unless inaantay natin yung mga complainant na nasa hospital ngayon. Humihingi po ng tawad sa nila. Hindi ko din naman po kagustuhan yung nangyaring ganito aksidente. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Buong araw na nakaranas ng pagulan ng ilang lugar sa Metro Manila, naperwisyo tuloy ang ilang pasahero at motorista. Live mula sa Pag-asa, saksi si Maria Bulaklak Ausente. Maria?
Yes, Igan, kahit naging maulan nga sa buong maghapon ayon sa Pag-asa ay wala namang umiiral na sama ng panahon o weather disturbance sa Metro Manila. Bagaman sa loob ng 36 na oras, inaasahan ang pagpasok ng isang bagong low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Bagamat walang bagyo, halos buong araw naging maulan sa malaking bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila. Matinding pagbaha naman ang dinulot ng pag-ulan din sa General Santos City noong weekend. Mahigit 600 ang kinailangang ilikas mula sa Barangay Lagaw at Barangay Baluan. Binahari ng ilang lugar sa Zamboanga del Norte na dinalaw kanina ni Vice President Jejo Marbinay. Habang sa Kidapawan na stranded ang ilang mountain climber na pababa na mula sa Mount Apo dahil sa sobrang lakas ng pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulang naranasan sa maghapon ay dulot ng mga natitirang ulap mula sa nalusaw na low pressure area galing sa Visayas sa nakaraang linggo. Dagdag pa riyan ang easterly surface wind flow. Ayon sa Pag-asa, mas mabuti ang lagay ng panahon bukas, araw ng mga puso. Dito sa Metro Manila, later tomorrow magiging maganda na yung panahon. Pero mainam pa rin daw ang magdala ng payong lalo na sa hapon hanggang gabi. Baka kasi maramdaman na ang epekto ng isang bagong low pressure area na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 36 na oras. Ayon sa Pag-asa, malapad ang ulap na dala nito at posibleng magdala ng ulan gabi ng Martes o umaga ng Miyerkules, lalo sa silaang bahagi ng Visayas at Mindanao. Posibleng ulanin pa rin ang Timog Luzon at ilang bahagi ng Metro Manila hanggang Biyernes. Doon po sa mga lugar na lalo na po doon sa landslide prone areas, kung may mandato na po yung LGU nyo na lumikas na po, ay sundin lang po muna natin sila para po sa kaligtasan ng bawat isa. Dagdag pa ng Pag-asa, Igan, ayon sa kanila ay kailangan pa rin magdoble ingat po, lalo na mga kababayan nating malapit sa mga landslide prone area. At live mula dito sa tanggapan ng Pag-asa sa Quezon City, ako si Maria Bulaklak Ausente, ang inyong saksi. Samantala, hiniling ng kampo ng dating nobyo ni dating Congresswoman Nanette Castelo Daza na iakyat sa murder ang reklamong isinampa laban sa bumaril at nakapatay umano kay Noel Orate na si Bulacan Board Member Romeo Alan Robes. Pinaninindigan naman ng pamilya Daza na self-defense ang ginawang pagbaril ni Robes kay Orate. Saksi si Julio Segovia. Para sa kampo ng napaslang na si Noel Orate, hindi raw sapat na homicide ang reklamong itinapat sa pagbaril umano kay Orate ni Bulacan Board Member Romeo Alan Robes, manugang ni dating Congresswoman Nanette Castelo Daza. Kaya naman naghain sila ng motion para maamyendahan at iakyat ang reklamo sa murder. Because yung what was submitted to the office of the city prosecutor was incomplete yung information, no? Para hindi naman sila ma-pressure doon kung sino man nagpa-pressure, kung meron man, ano? I'm not saying na meron, no? Just para mawala lang yung doubt, no? We will be going to the NBI to request for a investigation. Kabilang sa basehan ng mosyon ng report ng Quezon City Police Crime Laboratory na nakadapa raw si Orate ng datna ng Soko sa tahanan ni Daza sa Sikatuna Village, Quezon City nitong Biyernes ng gabi. Dead on the spot siya dahil sa 3 tama ng bala sa dibdib at 2 tama ng bala sa tagiliran. Agad ding sumuko ang suspect. No, kung babarilin ka sa harap, babaksak ka at nakatihaya. Pero pag babarilin ka sa likod, babaksak ka sa ano? So ano yung sabihin ng base sa iyo? So kung binaril siya sa likod, no? Merong treachery. Hindi siya handa. Murder 'yon. Nakukulangan din ang kampo ng biktima sa mga dokumentong isinumite ng Quezon City Police sa piskal kaugnay sa inirekomendang kasong murder. Hindi raw kasi inilakip dito ang Soko report at resulta ng autopsy, kaya ibinaba ng piskal ang kaso sa homicide. Kahapon ay iginiit na ng pamilya Daza na self-defense ang nangyari. Ipinagtanggol lang daw ni Robes ang asawang si Jessica na 7 buwang buntis at biyanang si Daza sa pang-hostage umano ni Orate. The call was secretly done para hindi makita ni Noel Orate. Nobody from the other side was able to categorically declare to them na hino-hostage kami because hindi nila pwedeng gumawa ng tawag na nakaharap si Orate because under threat na nga sila. We would like them to give a statement but in-invoke nila yung right to remain silent. For me, nothing prevented the police from questioning or summoning for investigation at least the security guard, the household, etc., etc. Because any person who is not suspected, who is not considered as a suspect, pwede naman lang imbestigahan eh. Nananatiling nakadetine sa QCPD si Robes habang dinidinig ang reklamo laban sa kanya.
Ako si Julio Segovia, ang inyong sasi.